So what's up po sa inyong lahat mga kaparing, mga kababayan, mga kapasigenyo at kung saan man po kayo nandako ng Pilipinas na nanonood sa video natin ito at isa po kayo sa mga taga-suporta ni Mayor Vico. Kung maaari po sana paki-comment po kung saang lugar po kayo nakatira na tagahanga po kayo ni Mayor Vico. So para malaman po natin dito kung saan-saang mga lugar na marami mga taga-suporta itong si Mayor Vico na although hindi siya national, no, tumatakbo o kaya kandidato, siya ay nasa Pasig lamang. So magandang panimula po iyon para sa mga susunod na hakbang ni Mayor Vico kung sakaling siya ay tumakbo sa national position. At bago ang lahat, don't forget to like at subscribe sa ating YouTube channel mga kaparing at pakifollow na rin po ang ating Facebook page at TikTok. Yun lamang po at maraming salamat. So ngayon, meron tayong papanoorin no, na isang balita kung saan ang kalaban di umano ni Mayor Vico ay malapit ng maungusan si Mayor Vico sa survey. Kung saan, ayon sa survey na ito, okay, ang kalaban ni Mayor Vico na si Ma'am Sara Diskaya ay pumalo po from 7% to 44%, while si Mayor Vico ay 46%. So sobrang dikit na lamang po ng labanan kung ang survey ang pagbabasihan. Okay? So ito papanoorin po natin. Nagulat nga ako dun sa survey, hindi ko expected na gano'n na pala kataas ang ratings ko. Kasi sa akin, serbisyo lang yung ginagawa ko na patuloy-tuloy kong ginagawa at ini-enjoy. I'm not looking at the numbers. I'm looking at kung sino yung mga napuntahan ko, sino nakausap ko, sino nagpangiti din sa akin, kung saan ako sumaya. Kasi ini-enjoy ko every moment na nakikilala ko ang bawat tao ng Pasig. So, masaya ako sa numbers na gano'n. Hindi ko talaga expected kasi sa survey na nilabas din ng iba, alam ko na sa 7% lang ako. So, medyo nagulat ako. At least, I know... Okay, so regarding dito, no, aminin man po kasi natin o hindi, maari naman po kasi tumaas yung survey niya. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang dami niya pong advertisement sa Facebook. Aware po tayo dyan, di ba? Lagi po natin napapanood yung kanyang mga ads sa Facebook. Meron pa nga doon isang ads kung saan inilatag niya yung kanyang plano para sa Pasig. Okay, pagpapatayo ng mga ospital, pagsasaayos sa Pasig City na gagawin itong isang tourist spot, meron pa yun doon. So kung ikaw, bilang Pasigueño, no, pag napanood mo yung mga advertisement ng kalaban ni Mayor Vico na si Ma'am Sara, mamamangha ka talaga. Iisipin mo talaga na, wow, ang ganda pala ng plano niya para sa Pasig. Imagine, magpapatayo daw siya na malalaki at kumpleto daw sa mga gamit. Tapos yung Pasig River, gagawin daw niyang tourist spot. So meron ako nakitang plano doon na nakadesenyo about sa Pasig River. So as in, kung ako lang wala akong kamalay-malay sa mga ganyan kung hindi ko kilala si Mayor Vico, iboboto ko to kasi alam niyo kung bakit? Nakakamangha yung mga inilatag niyang plano doon sa kanyang advertisement. Pero ako kasi, mahirap na po kasi magtiwala ngayon. Napakadami na pong politiko ang gumagawa ng ganyan. Pero sa huli, pag nanalo, wala rin pong nangyayari. Hindi ko po sinasabi na gagawin niya rin yon na kapag nanalo siya, ay hindi niya rin gagawin yung kanyang mga inilatag na plano nung nangangampanya pa lamang siya. No, I'm not saying that. Kasi nga po, marami na pong politiko ang ganyan na maglalatag sila ng napakagandang plano, sasabihin nila yung mga plataforma nila na napakaganda, makangako sila, pero pag nanalo na, nagwagi na, baliwala na, nakalimutan na yung mga sinabi nila. Ang kawawa, mga taong bayan. Kaya mahirap na po talaga magtiwala sa panahon natin ngayon. No, kung babalikan natin ang kasaysayan, marami na pong dumaan sa ganyan. Di ko naman po sinasabi na yun din ang gagawin ni Ma'am Sara. Yun ay sarili ko lamang pong pananaw, opinion. Para sa akin, kung hindi ko kilala si Mayor Vico, para sa akin, iboboto ko siya kasi nga ang ganda ng plano niya. Napakaganda. Pero yun nga, kilala ko si Mayor Vico at alam ko gaano kagaling si Mayor Vico at kung gaano kalinis ang pamumuno niya. Kahit ano plano pang ilatag mo, kahit yun ay napakaganda pa. Pero nangangampanya ka pa lang kasi. So hindi pa ako nakakatiyak kung gagawin mo talaga yun pag nanalo ka. Doon na ako sa gumawa na, di ba? Doon ako kay Mayor Vico na nagawa na niya, pinakita na niya. Hindi lang siya puro pangako, hindi lang siya puro salita, ginagawa niya, 'di ba? So yun rin po para sa akin. So again, hindi po nakakagulat na pwedeng tumaas yung survey ni Ma'am Sara dahil nga po ang daming pong mga advertisement ang nasa Facebook.
na kung saan mamamangha ka talaga 'pag napanood mo. Kaya ito, hindi na ako nagulat 'no, nung tumaas ang survey niya. Kahit ano pong isipin niyo, kung isipin niyo na bayad, although nasa inyo po 'yan. Pero para sa'kin, hindi na po nakakagulat na tumaas ang survey niya kasi nga marami nga pong advertisement na inilalabas niya sa Facebook. Napakataas po ng engagement na marami pong nakakapanood na particularly po sa mga Pasigueño, 'di ba? So, alam niyo naman po ang mga Pilipino, pakitaan mo lang ng mga magaganda mong plano, sabihan mo lang, pangakuan mo lang, boboto ka na. 'Yun po ang tipikal na ugali nating mga Pilipino. Madali po tayong utuin ng mga politiko. Pangakuan ka lang na, "Huwag kang mag-alala, bababa ang presyo." Bababa ang presyo ng mga bilihin, magpapatayo tayo ng napakaraming eskwelahan, ospital, et cetera. Ikaw namang itong uto-uto, "Ay naku, ang ganda naman. Sige, boboto ko 'yan, boboto ko 'yan." Tapos 'pag nanalo, anyari? Nasaan na yung mga pinangako niyo? Nasaan na yung sinabi mo magpapatayo ka, may trabaho, murang presyo, asaan na? So, 'yan po talaga ang nakaugalian natin dito sa bansa natin. Mga pulitikong mangangako, pero sa huli mapapako. Again, 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 hindi ko po sinasabi na gano'n po 'no, si Ma'am Sara Diskaya, hindi ko po sinasabi 'yan 'no. Yun ay sarili lang po nating pananaw na napakarami na nga pong pulitiko ang nangangako, pero sa huli hindi po nila tinutupad. Yan po ang malungkot na katotohanan sa bansa natin. Pero marami pa ring mga Pilipino still nauuto na mga trapong politiko na dumaan sa bansa natin. Yun lamang po at huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel.